Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Alam nyo, kahapon sinabi ko na magsisipag po ako ngayong month of December para po sa ating mga followers ng Pambansang Kagawad. At para na rin po medyo makapag-supplant, matakpan natin kasi wala akong sa barangay tayo ngayong December. Naka-season break po kami ni na Cap, ni na Carls Marie at saka ni na SK Mai. Medyo pahinga muna kami after a year. So itong December usually, lalo na si Cap Dondo, napakaraming mga lakad niyan. At maraming mga pinagbibigyan sa kanyang barangay. Pati na rin si Carls Marie sa Vice Mayor's Office ng Parañaque City. At syempre si SK Mai sa kanyang mga reportorial duties. Tayo naman ngayon, kinuha ko ng pagkakataon sapagkat wala akong pasok ngayon dito sa NCR sapagkat Immaculate Conception. I don't know kung sa probinsya ninyo, no? Paki-comment kung ngayong Immaculate Conception wala akong pasok. Pero national holiday yan no? So, bakasyon po tayo ngayon. At the same time, nagpapahinga ako dahil nga hanggang ngayon, I am still feeling under the weather at medyo mamalat-malat pa po tayo at medyo mataas pa po ang ating sinat. Pero ganun pa man, inaasahan ko na sana within the day gumaling ako para bukas makapasok na muli. Okay, sana nagustuhan ninyo yung episode na binigay ko po yung mga tips natin, mga clarification regarding sa BOE at saka sa SKOE. Ngayon naman po kasi para ho yun sa mga nakaupo Pero ngayon, para naman ho sa mga gustong umupo. No? Kung ang topic po natin ngayon kung gusto nyo ba talagang maging kagawad? Gusto nyo ba talagang maging kapitan? Gusto nyo ba talagang maging public servant? Ayan, napakahirap na tanong sapagkat ito random to Wala ho akong plinano notes, wala akong kodigo. Kumbaga ibabase ko lang sa mga narinig at mga experience ko po mismo nung tayo po ay nagpasya na tumakbong public servant. Kasi dalawang posisyon na tinatakbuhan ko. Ang ambisyon ko talaga maging konsehal lamang konsehal ng bayan ng Parañaque. Yun na naman talaga ang pinaka-aim ko. Sabi ko po sa inyo yan para malaman nyo dahil lagi naman tayong talo dito sa Parañaque. So wala na naman akong dapat pang para ipolitikahin ko pa kayo, no? Wala na naman din akong interest. Pero noong pong ako yung nagdedesisyon, kaya naman ho ako nagdesisyon dahil lumaki po ako na ang mga tito ko, ang lolo ko ay nasa politika, kaya kinalakihan ko yung mga ganong storya, yung paglaban nila sa politika, pagpanalo nila, pagtalo nila, sila yung nakaposisyon ng ganito, especially sa Batangas. Ang lolo ko po doon ay naging congressman and then later on naging ambassador and then Secretary of Foreign Affairs. Hindi man natin pinagyayabang pero nais ko na sabihin yun kinalakihan ko. Kaya napakataas ng tingin ko sa mga politiko sapagkat noong ako yung nagkamulat po ako at ako yung siguro mga 5 years old. 5 years old po ako, 6 years old, nakita ko po yung lolo ko bumaba sa isang itim na kotse, kulay black. Tapos naka balong siya, shirt jack, puting-puti, tapos naka short sleeves. Nung uso ng araw, puting-puti. And naka-hat siya, akala mo pang gangster, Tapos nagmano ako. First time kong nakakita ng taong talagang matipuno at ever since then, sabi ko sa sarili ko, gusto kong maging politiko. Pero marami yun ang kinalakihan kong idealistic approach yun. Pero noong nag-decide na akong tumakbo, napag-alaman ko hindi pala ganun ang politika. Hindi yun yung magdidesisyon kang tatakbo at expect mong mananalo ka. Hindi ho.
O di kaya sa tingin mo, gusto mo itong pwesto na to, ibibigay na lamang sa'yo dahil graduate ka ng ganito o ito ang mga experience mo sa buhay. Hindi pala ganun. At hindi rin nalalaman ng mga taong bayan. Ito, makaka-relate kayo dito. Akala ng mga taong bayan, ng mga bumoto sa inyo na porket magkakampi kayo ni Kap at porket kakampi mo sa team, si Kagawad, akala nila close kayo. Akala nila magkakakilala talaga kayo at nagkadaupang palad na kayo at alam nyo na ang mga ugali ninyo. Hindi po ganon. Sapagkat malalaman mo ang ugali ng tao pagkasama mo na siya sa trabaho. Especially kung nakaupo na siya. Tsaka lang kayo magkakahulihan ng ugali. So, bago ka tumakbo, kailangan isipin mo muna kung talagang gusto mo talaga yung posisyon. Kasi maraming tumatakbo. Iba't iba kasi ang reason natin eh. Yung iba, gusto tumakbo. Kasi ako, gusto ko maging stepping stone for a much higher office. Yun ang goal ko eh. Pero hindi nga stepping, ako mismo nasagasaan. Yung stone, naging sand. Lumubog ako. So ilang beses po nangyari yun hanggang sa sinusuko na ako. Pero kailangan alamin mo. Ako yun eh. Sana naging stepping stone siya into becoming a counselor and then hopefully much higher. Kasi pag konsehal ka ng bayan, marami kang opportunities na kung ano yung posisyon na pupuntahan mo. Meron namang iba na gustong tumakbo dahil syempre gustong sumikat sa kanilang bayan, sa kanilang barangay, especially yung mga natakbo ng mga kagawad. Kasi ang trabaho ng kagawad hindi naman trabaho ng kapitan. Kapitan 24 hours mahirap ang kapitan. So, kung gusto mo maging medyo kilala sa iyong lugar, maganda yung pagiging kagawad. Makikilala ka talaga. And of course, yung iba naman, maraming gusto talagang tumakbo. Na gusto talagang tumulong sa taong bayan. I think that is the highest form of in the decision-making process that finally, yun ang magiging outcome ng iyong decision, ang pagsilbi sa taong bayan. Yan naman talaga ang pinaka-dapat na rason mo kung bakit ka tatakbo. Pero ngayon, magiging practical tayo dahil marami kasing akala na tatakbo lang sila, pero madali lang ang pagtakbo. Alam ninyo, the moment na mag-decide kang tumakbo, at the moment na sabihan mo ang isang tao sa labas ng bahay niyo na ikaw ay tatakbo, kakalat na yan. Ganyan kabilis na, si Butch Serrano tatakbo na kagawad o tatakbo ng kapitan. Ganyan kabilis. So, kung decision mo pa lang para gusto mong sabihan pa lang yung isang tao na nais mong magsilbi sa bayan, supersonic, mabilis pa sa alas 4, kalat na yan sa buong barangay. So, ibig sabihin lang yun, kalat na rin ang buhay mo, kakalat yan. Kung sino ka sa barangay mo, kakalat yan. Si Butch Serrano, tatakbo. Napaka-addict yan. Mga ganyan na. Diba? Babaero yan. Lasenggo yan sa kanto. Lahat maririnig mo. Kasi ang pagtakbo sa barangay, regardless ng kapitan o kagawad, very, very personal. Hindi yan yung tatakbo ka ng konsehal o congressman na hindi ka masyadong kilala. Nakikita lang yung resume mo na puletas na pinamimigay mo, graduate na ganito, ganun, ito, programa ka. Hindi. Sa barangay, very personal. Kasi may mapagtatanungan silang kapitbahay mo. At yung kapitbahay mo, yun ang unang maninira sa'yo. Pero alam ko talagang totoong kaibigan mo. Totoo po yan kasi karamihan ng mga magde-decide na tatakbong kapitan at saka kagawa, doon mismo sa lugar nila, hindi sila manalo Pero sa ibang lugar, nananalo sila. Pero mismo sa lugar na kinalakihan nila, natatalo sila. Dahil kilala ka I mean, ang Pilipino kasi merong crab mentality ang Pilipino. Sinabi na ni Jose Rizal yan, ang Pilipino, number 1 ugali, meron tayong crab mentality.
pinipilit natin pabagsakin ang ating mga kapitbahay para tayo'y umangat. Naranasan ko yan mismo dahil meron akong, ewan bang kwento ko, meron akong kapitbahay na palasimba. Doon mismo sa simbahan, kinoconsider ko yung sa simbahan, yung pati yung perimeter nyon, teritoryo ko. Sa tingin ko malakas ako, doon mismo sinisiraan niya ako. Pero palasimba siya at kapitbahay ko siya. Pero hindi ako nagsalita. At any rate, nanalo po ako doon. to her great consternation, I won in that area. So, nakakasakit, pero kung tatakbo ka at iindahin mo lahat yun, huwag ka nang tumakbo. Kasi ang politika masyadong mapuot, masakit, at marami kang mararanasan na hindi ka nais-nais sa buhay mo at hindi ka nais-nais sa pamilya mo. Kasi hindi lang naman ikaw ang iinda sa mga intrigang ibabato sa iyo, pati na rin ang family mo. So, you have to make that choice. You know, ito may libro ko dito. Bill Clinton, sinabi ni Bill Clinton, one of the lessons na natutunan niya sa politika is to never run for an office that he doesn't like. So kung ikaw tatakbo ng kagawad pero hindi mo naman gusto maging kagawad, huwag ka na lang tumakbo. Kasi ikatatalo mo lang at katatalo mo, sasakama lang ang loob mo, hindi mo pa gusto yung posisyon. Ayun ang natutunan ko Dapat tinakbo ko na tinakbo yung konsehal kahit natalo na ako na natalo dahil mapapanalo ko rin yun Alam ko Pero hindi nag-slide ako. So, okay naman dahil ang tingin ko naman, malaki o maliit ang opisina, makakatulong pa rin naman sa tao, But, one of the great lessons na sinabi nga ni President Bill Clinton is never run for an office you do not care about or you do not really like or gusto mo lang maging stepping stone. Ang stepping stone mo dapat ay yung serbisyo mo sa taong bayan. Hindi yung opisina mo. Kasi ang taong bayan na maglulukluk sa'yo kung talagang inaakala nila at hindi na natin pinag-uusapan yung ganito maluluklok ka talaga dyan. Sometimes, politics is not just about money, it's destiny. So, ayun, kinakailangan consider mo yung factor na yun kapag ikaw ay gusto tumakbo. Third, sa kampanya ba, ang tatanungin mo sa sarili mo magpapakain ka na ba sa sistema o hindi? Kasi, pag kagawad ang pinili mo o kaya kapitan, ang unang pipiliin mo mga kakampi, halimbawa kapitan ka yung mga taong makakatulong sa'yo. Diba? Yung mga taong sa tingin mo mapapapanalo ka. As a politician, as a kapitan. Kinakailangan, pinipili ko si Butch dahil malakas si Butch doon Sa simbahan, sa area na yun, Section 5. Ay, pinili ko si Joey, malakas siya dito sa, ganitong lugar, sitio, ganito. Pinili ko, pagkaya ng kinambahin ko, panalo ako. Yes, magandang strategy yun. Maganda. Pero kung tatakbong kang kapitan, I would suggest na you do it on your own. Hayaan mo na yung mga tao mag-decide. Ito, ideal to kasi ang diskarte ko lang naman dun sa mga parang pangwalang pera, kagaya natin. Kasi karamihan ng mga tatakbo dyan, maraming pera, mamimili ng boto. Huwag natin pag-isipan yun. Ayokong mamanghina ang loob niya dun So, I learned a great lesson, Kasi meron akong tinulungang tao na si Jeremy Marquez na tumakbong Vice Mayor ng Parañaque. Talo ninyo, ilang beses na talo. Pinapawisan ako pag nagaganto ako. Pasensya na kayo. I learned a great lesson from Jeremy Marquez sabagkat ilang beses na talo ng Vice Mayor. Ako lang hindi umiwan doon. Ako lang lagi ang kagawad ng kakampi niya. Buong kagawad ng Parañaque doon sa kabilang kalaban niya. Na napakagaling din naman talaga. Deserving din naman talaga manalo. At kaibigan ko sila pareho. Anyway, yung huling laban ni Jeremy as Vice Mayor, kinuha niya ako as konsehal. So, ako, hindi naman ako pumayag.
Pero sabi ko, kung sa tingin mo, sige, wala naman ako may tutulong sa'yo eh. Anyway, nung filing na, umatas ako, hindi ako sumama sa kanya at hindi ako nag-file ng candidacy ko. Sinabi ko dito sa barangay namin, hindi na ako tatakbo kasi hindi ako mananalo dyan. True enough, pagpunta ni Jeremy sa munisipyo at nag-file siya, maraming mga tao niya sinabing, bakit kinuha mo si Kagawad Butch? Ba't mo kinukuha yan? Walang tao yan. Walang tao yan si Butch. Wala. Walang kwentang kasama natin. Gumaganon yung mga supporters niya. And then, narinig ko lang to, hindi niya to kinento sa akin. Ito, narinig ko lang tong kwento. Sinabi niya sa mga tao niya na, alam nyo, kinuha ko si Butch dahil alam ko magiging magaling na konsehal siya at alam ko makakatulong siya sa Parañaque. Hindi ko na inisip na mapapanalo niya ako. Alam ko na hindi siya nakakahiyang konsehal pagka siya ay naandyan. And for that reason, hindi ako nakalimot. Palagi ko na siyang, sinasamahan kahit anong laban niya. Ngayon, natouch ako sapagkat, oo nga naman, bakit ka pipili ng tao na magiging magaling lang sa politika? Pero pagdating ninyo balang araw sa konseho, whether city or barangay, mag-aaway lang kayo. Or hindi rin naman nakakatulong. Tuwing election lang nakakatulong. Mas mabuti kung kapitan ka, pipili ka na mga hagawad mo na makakatulong talaga. And vice versa. Kung kagawad ka, pipili ka ng kapitan mo, nagagawa ng kabutihan. Kasi ang pinipili po ngayon ay kung sino yung may perang kapitan, doon tayo. Wala na tayong problema sa finance. Kikita pa. Ganun nga laban eh. Pero pag nakaupo na kayo at nagkahulihan na kayo ng ugali at dahil nga doon dinaan sa pera ang laban, hindi ka makakaporma. And I'm telling you right now, based on experience, wala kang magagawa as kagawad. Hawak eh. Para kang may utang na loob. So yung mga hagawad na on the fence na halimbawa, gusto nyong manalo, well, dalawang choices ninyo. Pwede kayong sumapi sa malakas na kapitan at mamimili siya ng boto, kasama ka, dala ka, panalo ka na. Or, pwede kang mamili ng kapitan na alam mong gagawa ng kabutihan, bahala na ang taong bayan. At there's a big chance na matalo kayo. So, doon pa lamang, papasok ka pa lang sa politika, yung sitwasyon, ikokorap ka na. Ikokorapin ka na niyan. Mamili ka. Good or bad. So, whatever choices you make, nasa sa inyo yan. Kaya, hindi ko naman sinasabing sa lahat ng barangay ganyan or sa atang probinsya. Ang sinasabi lang natin general topic, general conversation at sa mga totoong politiko, naiintindihan na sinasabi ko. Pero, merong story based on Bill Clinton's life. Kung mapapanood ninyo yung Primary Colors, ang sinabi naman doon tama nga naman, ginamit ko siya, nagagamitan kami. Pero pagdating ko doon, gumawa na ako ng kabutihan. Kasi that's where the bullshit ends, That's where, pag lahat talaga sasabihin at gagawin ng politiko para manalo. Pero pag nakaupo na, doon na, tapos na yun. One day lang ang politika, dapat nagsiservisyo na. So, yun ang difference siguro ng gusto lamang nakapwesto at magpasikat at magpayaman at gagawin mo talaga lahat ang makakaya mo para manalo ka. And then, pagkatapos na lahat ng kalokohan na yan, gagawa ka na ng kabutihan. Either way, madumi ang politika. So, yun ko sana pag-iisipan nyo. Marami pa ako sasabihin tungkol dyan, pero napapatagal na yung ating video. Maraming salamat. Happy Immaculate Conception Day sa inyo lahat.